sa kanyang pangalan, binigyan niya ng karapatang maging anak niya. Amen po ba? Amen daw. Amen daw, sabi niya, no? Ni... pangalan niya? Jericho. Jericho. Amen. Did you receive God already? Oh, konti lang natin. Did you receive Jesus in your life? Amen. Okay na, nakaset na. Have you faith in God? Amen. Amen. Dapat Have you given the right to become His child? Lahat ko na sa tan, amen, pumalak ka. Amen. So, ang ibig sabihin, we are all children of God. Amen. So, John speaks of those who receive Christ. No? Ito po yung sinasabi po rito ni John kung sino po yung mga tumanggap sa ating Panginoon. The Greek meaning of the word receive means to welcome or to accept. No? John is making it clear that we are to welcome Christ into our life. Pag sinabi natin na si Christ ay ating tinanggap sa buhay natin, we have to welcome and accept Jesus as the Lord and the Savior of our life. So, kailangan, kapag sinabi natin, tinanggap natin ang Panginoon, no? Kailangan welcome na welcome si Christ. Because the Bible says, our body is the temple of God. Once you receive Jesus as your Lord and your Savior, the Holy Spirit is already indwelling in us. Amen? So, meron ka bang banal na Espiritu sa iyong katawan? Huminga ka na. There is God. Amen? Ngumiti ka na. There is God. Dahil napakaganda na yung Amen? So, kapag sinabi natin na tinanggap natin ang Panginoon, we have to welcome Christ. We have to accept Christ in our life. This receiving is not just for part or some part of our life, but rather it is in every area of our life. Huwag natin sabihin na, I always receive Jesus regarding my financial, the financial area of my life. Oh? Or yung ibang parte pa ng buhay mo. You have to accept Jesus whole. He wants to control our whole life. Huwag mo sabihin, in-accept mo lamang si Jesus dahil kailangan mo ng pera. No? In-accept mo lang si Jesus dahil gusto mo magkaasawa. Dahil hindi ka pa kumikilala kay Jesus, walang nanliligaw sa'yo. Diba? Pero nang makilala mo si Jesus, marami nang nanligaw. Kaya mo lang siya gusto. Di po ba? Pero, sa buhay natin mga kapatid kaibigan, whatever is our situation, whether you have money or you have money, whether you have loved ones or you have no loved ones, like me and Sister Noemi, we have still to praise the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Wala lang kaming lover dito sa lupa. Meron kaming lover doon sa langit. Amen? Christ is our all in all. Amen. So the simple act, no? The simple act of receiving Christ is just life-changing and transforming because we become children of God. So, makikita natin sa buhay natin na tayo ay binago o tinanggap natin ang Panginoon kung meron pagbabago ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kung meron pagbabago ang Diyos sa buhay natin. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, tayo po'y mga sinungaling. Nung tayo po'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo mga chismosa. We are gossipers. Pero ngayon, Right. before we know Jesus, we are gossipers. Diba? Pero nung makilala natin ang Panginoon, that's life. Amen. Nang makilala natin ang Panginoon, malaki na din pagbabago sa atin. Di po ba? May takot na tayo sa Panginoon. Just like our life, di ba? Dati tayo hindi na nagsisimba. Sa bahay lang ako. Anywhere, God is there. Diba? Lagi natin katulad nun God is everywhere. Diba? Sabi nga, God is everywhere. Omnipresent God. No? Bakit na nasa bahay ko, dinandun nilang Diyos? No? But we need to get together. No? Para sabihin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. So, receiving Christ, this is the simple act of how we receive Christ. There should be life
and transformed life. So, kailangan po, meron pong pagbabago sa ating buhay. No? Kailangan po meron pagbabago sa ating buhay. Diba? Dati hindi tayo sumusuporta sa gawain ng Diyos. Ngayon, sumusuporta na tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Kaya nga po minsan maraming nag-bless ako sa mga nag-exhort na mga tithe and offering. Dahil may mga testimony sila na noon, gano'n sila. Subalit ngayon, ganito sila. I praise the Lord for that. Diba? Ang buhay natin talagang kailangan may pagbabago. Di po ba? Hindi tayo po pwede maging stagnant. No? Hindi tayo po pwede maging stagnant na kung paano tayo noon. Ganon din tayo ngayon. Kailangan po sa buhay natin, mga kapatid, may pagbabago. There should be change in our life. We should be transformed by the blood of God. God has given us an incredible gift. What that incredible gift that you receive from God? Salvation. Salvation through Jesus Christ. Amen? So when we receive Jesus Christ as our Lord and our Savior, we will say, ito ba? Naligtas tayo. And this is the incredible gift that we receive from God, or that God has given us. And our citizenship is changed, and we gain an interest in heaven. Tayo po ngayon ay hindi na po tayo mga mamamayan ng mundo, kundi tayo po yung mga mamamayan ng langit, according to Philippians 3:20. No? Tayo po yung mamamayan ng langit. Ang ating pong tahanan ay hindi rito talaga. We are only strangers of this world. No? Kaya po tayo no? Kaya hindi tayo acceptable ng mundo. We are not accepted by the world because we are not, our citizenship is not in this world. Our citizenship is in heaven. Sabi mo sa katabi mo, you are a citizen of heaven. Your citizen of prayer. Tayo'y mamamayan ng langit. Our position in life is changed. Isipin natin, di ba? Nung di pa natin kilala ang Panginoon no? Tayo mga makasalanan, hindi tayo kumikilala sa Diyos, hindi natin alam kung paano natin mababago ang buhay. When we are still in the world, di ba? We do not know how to change our life. But when we knew Jesus, He is the one, we knew that He is the one who can change our life. Di ba? We gain a dwelling place in heaven and divine grace from God the Father. So meron na tayong mga tahanan doon sa langit. No? May tahanan na tayo sa langit. Do you receive that? Meron ka ng mansion. Sabi mo sa katabi mo, meron kang mansion sa langit. May mansion pa sa langit. You have mansion in heaven. 100 years to pay. Amen. Diba? Meron tayong mansion sa langit. At ang mansion na yon ay gawa sa ginto. Amen? Hallelujah. Napakapalad natin mga Kristiyano. Next is the giving of gifts. Pagbibigay ng regalo. One of the greatest joys of Christmas is found in giving. It is indeed better to give than to receive. Diba, Pastor Robert? Last night, you quote that statement. Diba? It is better to give than to receive. Amen. One of the greatest joys of Christmas is found in giving. Diba? Kapag Christmas talagang, our heart is very open in giving. Diba? Iniisip natin lahat. Whom shall I give this gift? Pag bumili ka, kanino kaya ito bagay? To whom shall I give this gift? Diba? Iniisip natin kung saan natin ibibigay ang gift. At iniisip natin, sino ba ang bibigyan ko ng mga regalo? Amen? Are you thinking about that? Nag-iisip na ba kayo ng regaluhan? Amen. So it might surprise you, but this applies to Christ as well. Huh? Baka masurpresa ka. Ito rin po ay nag-a-apply sa buhay ni Christ. There is a great joy when you give a gift to Christ. Christ is also waiting for your gift. Do you know that? Amen. Jesus is also waiting for your gift. No? There is a great joy when you give gifts to Christ. Okay. So what does Christ want from you? Or from us? Gusto ba ni Christ? Bigyan mo siya ng maraming pera? Maraming pera si Christ. He has everything. Diba? Christ has everything. No? In fact, He created everything.
what is in this world. Lahat ay nilikha niya. But what does Christ want from you and from us? Your heart. Proverbs, at po Calvi? Heart. Lahat. Proverbs 22:26 says, my son, give me your heart and let your eyes observe my way. Amen. So, ang sabi sa Tagalog, anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Pero if we are going to translate this verse, literally, ang sabi dito, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at hayaan mo na ang iyong mga mata ay nakatuon lamang sa aking mga kaparaanan. Amen. Amen po ba? Amen. So, inuulit ulit, what does Christ want from you and from me? The answer is, the greatest gift you can give to Christ is Yourself. So this is the only, this is the gift, this is the gift that Christ wants to each and every one of us. Heart is also correct, no? Because without your heart to the Lord, you cannot give yourself, no? Heart and yourself must come together. Kailangan, kung nasaan ang puso mo, naroon ka rin. Wherever is your heart, you must be there. Di ba? So kung wala ang puso mo, binigay mo kay Kristo, walang saysay. So you must give your heart and you must surrender yourself to Jesus. Would you like to surrender yourself to Jesus? Gusto mo ba surrender natin ang buhay natin? Amen? So tayo po lahat ay tumayo. Atin pong pagmasdan yung atin pong nakitang ilustrasyon kung paano po ang tao ito ay isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Tingnan po natin mabuti kung paano din nakadama ng kaligayahan ng Panginoon nang isuko ng tao ito ang kanyang buhay sa Panginoon. Opo? Yes, I want everybody to please take a look of this visual aid that I was able to put here. Just imagine, no? Just imagine that you are this person. No? Imagine natin mga kapatid na ikaw ang tao ito. Huwag natin sabihin, lalaki po yan, di babae ako. No, amen. No? In general. Tingnan niyo po kung paano tayo niyakap ng Diyos kapag tayo ay bumabalik sa Kanya. Just take a look of this picture for a while. Hallelujah. Habang tinititigan po natin ang ating habang tinititigan po natin yung ating visual aid for today, mga kapatid, imagine po natin na tayo po ito, mga kapatid. Imagine natin na tayo po ay laging lumalapit sa Diyos. No? Subalit, lagi din natin tinatalikuran ng Panginoon. Minsan, nakala natin talagang tayo sumusunod na sa Diyos Nandito tayo sa harapan, tumatayo, we're standing here in the pulpit, nagpapagamit sa Panginoon. Subalit ang tanong, nasaan ang puso mo? Kapag ikaw ba ay tumatayo dito sa harapan, ang puso mo ba ay tunay na nakay Jesus? Hallelujah. 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 Palisigin po natin mga kapatid ang ating mga buhay sa oras nito. Palisigin natin ang ating mga puso. Tayo ba'y tunay na nagmamahal sa Diyos? Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, totoo ba ang ating puso? Kapag kaibigan, kagaya ng ating visual aid, lalari dito sa ating PowerPoint. Hallelujah. Ang tao ito, mga kapatid, yung pagmamasdan natin, siya'y tunay na sumuko sa buhay, ang kanyang buhay sa Diyos. At yung
Bible, do not think that you are standing. One day you might fall. Huwag mo akalain na ikaw ay nakatayo. Baka isang araw, ikaw ay muling bumalik sa iyong pinaniniwalaan na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Minsan, diba, kung ating susuriin ang ating sarili, minsan napaka-active mo sa dawain eh. Diba? Minsan parang wala nang hindi na kayang sirain ng anumang pagsubok sa buhay ang mga sinasabi mo sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, huwag mong sabihin ikaw ay nakatayo ngayon at baka ikaw isang araw ay bumagsak pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Suriin po natin ang ating mga sarili. Panginoon, ako ba'y nagpapatuloy sa pananampalataya sa iyo? Panginoon, masasabi ko bang mahal kita? Lord, can I say I love you, Lord? Panginoon, pwede ko bang pagtiwalaan ang salita mo? Na minsan, Panginoon, nababaliwala ko ito, Panginoon. Minsan yung mga bagay na kalooban mo, ginagawa ko na. Subalit, Panginoon, natatangay pa rin ako ng aking laman. Hallelujah. Kapatid kaibigan, ang ating Panginoon ay laging tapat. He is always faithful to each and every one of us. Hindi siya nagkulang sa atin kahit kailan. Ang ating buhay ay puno-puno ng protection. Puno-puno ng good health. Hallelujah. Ang ibig sabihin, God is never leaving us. He is never forsaking us, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po sa oras na ito, kapatid kaibigan, hallelujah. Just imagine what is the feeling of this man who come before the throne of God and come to think of the feeling of our God. Nang ang tao ito'y lumapit sa kanya when this man humbled himself in front of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, hallelujah. Tulungan mo po kami, Lord, na magpatuloy sa iyong gawain, Lord God. Hallelujah. Panginoon, gawin mong mas mainit ang aming pag-ibig. Simula nang ikaw ay aming makilala, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Awitin po natin ang Here in My Life. Hallelujah. Let us consider that this song is for us. Consider po natin ang awitin ito ay para sa atin. Hallelujah. Yeah.
Panginoon, tunay nga na, hallelujah, na sa aming buhay. You are the only one who made the way, Panginoon, hallelujah, for us to reach this life. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for you are our God, who is full of mercy, our beautiful God, our everlasting God. Hallelujah. Oh, Panginoon, salamat sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory, glory to the living God. Hallelujah. Sa oras nito, mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Kung gusto natin siya gumawa ang makagawa sa ating buhay, sa oras nito, this is the time for us to surrender our life. Yes, I know you surrender, you already accepted Jesus as your Lord and your Savior. But sometimes in your life, you forget Him. Nakakalimutan natin siya. Kaya sa oras na ito, kapatid kaibigan, itaas lang natin ang ating kamay. Kung gusto natin siyang i-allow na makagawa sa ating mga buhay. Hallelujah. Gusto natin siyang kumilos, nakakilos ng malaya sa ating buhay. Inuulit ko, kapatid kaibigan, I know, tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay. Subalit ang tanong, siya ba'y hinayaan mo na palaging makagawa at makakilos sa iyong buhay? Kaya po sa oras na ito, mga kapatid kaibigan, nais ko pong itaas natin ang mataas ang ating mga kamay upang makita ng Diyos na gusto mong siya nakakilos at nakagalaw sa iyong buhay upang ang lahat ng mga pagpapalang kailangan natin ay pawang maibigay sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We really acknowledge, Panginoon, na apart from you, we can do nothing. Kapag kami hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po kami magagawa. Kaya po right now, O God, sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, Panginoon, it means that we are surrendering our life unto thee, O God. And we are allowing you to work in our life, O God. Panginoon, hayaan mo, Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy na sumuko sa iyo. At patuloy na bigyan ka namin ng laya upang ikaw ay makagawa at makagalaw sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, some of us are full of sadness. Ang iba po sa amin, Panginoon, ay puno ng kalungkutan. Like your widow servant, Panginoon. Like me, Panginoon, Lord. Hallelujah. Panginoon, it is only your comfort that I am able and I'm always able to stand in this pulpit, Panginoon, to serve you. But it's deep inside, Panginoon, Lord, naroon pa rin ang kalungkutan, Panginoon. Kaya po, mas oras ito, Lord God. Hallelujah. Touch the heart of the life of those people who raise their hands. Panginoon, hawakan mo ang buhay ng bawat kapatid ko na nagtaas sa kanilang mga kamay. Whatever is their request, O God. Whatever is their need, O God. Whatever they lack, O God, ano man ang kanilang mga pagkukulang. Panginoon, hallelujah. We believe you are our everything. And you know everything. And you know the best for us, O God. Alam mo kung ano mabuti, Panginoon. Kaya pa mga oras nito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kong pinawawalan sa aming kalagitnaan ang blessings na kailangan natin, mga kapatid, Panginoon. Even is comfort, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo po sila ng comfort, O God. Even is financial, O God. Bless them financially. Even is spiritually, Panginoon. Bless them spiritually, Panginoon. Palakasin mo sila. Let them grow in your words, O God. Sapagkat sa mga magitan lamang na yung salita kami lalago. Sa mga magitan lamang na yung salita kami matibilang. Panginoon, sa katotohanan na yung salita. Panginoon, at yung marami matatigas pang puso, Panginoon. Lord, walang matigas na puso sa iyo, Panginoon. Subalit, Lord God, kung siya nagtitigas-tigasan pa ng puso, Panginoon, be with him, be with her, Panginoon. Bigyan mo
Lord, maraming salamat because it is your promise that you will remove our stony heart, Panginoon, of sin, and you will replace it with the heart of love of God. Panginoon, maraming salamat. And I let loose, Lord God, the spirit of love to be in the midst of us, O God. To be in this church, O God. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo kami mabalot ng pag-ibig mo. Because as it is written, love can cover multitude of sins. Hallelujah. So, Panginoon, hallelujah, sa oras mo ito, Lord God. Not only at Christmas and New Year, we're going to have some heart. We're going to love each other. Love every day of our lives, O God, as a Christian. Because of it is written, Lord God, Panginoon, to those who receive you, to those who believe in you, you have given them the chance to be your children, your child, O God. So we believe right now that everybody who is present in this church, we are your children. Hallelujah. And because we are your children, Panginoon, we are your co-heirs. Panginoon, ang iyong kayamanan dyan sa langit. And our citizenship is no longer here in this world, but our citizenship is in heaven. Hallelujah. And our position was being changed by our faith, O God. Panginoon, inilipat mo kami doon, mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan, Panginoon. Kaya po mas oras na ito, Lord God, I let loose the blessing, hallelujah, upon blessing to be upon my brethren right now, O God. Salamat po, Panginoon. And I will continue to pray for Sister Peter, O God, for her complete healing, and also Sister Annie, Panginoon. Lord, and also ang inuulit ko, Panginoon, muli namin, Lord God, binibiniwala sa iyo, yung apo ni Sister Leia, Panginoon, Lord God, that to be with this child, O God, hallelujah. And we remember also Sister Leila, si Daniel and David, Panginoon. Be with them in the house, Panginoon. Protect them, hallelujah, and give them joy, hallelujah. Salamat po, Panginoon. At sa aming mga kamanggagawa, Panginoon, sa iglesia ito, sa praising, Panginoon, hallelujah. Kay Brother Matutugal, hallelujah, Panginoon. At sa mga ushers namin dito sa church, Panginoon. Sa mga supporters, patuloy na nagbubukas sa kanilang palad sa pagbibigay sa iyo, Panginoon, upang makatulong sa iglesia. I will continue, Lord God, to pray that you will bless them. Pour out the blessings, Panginoon, abundantly, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At hindi sa mga members ng iglesia ito, Panginoon. Hindi sa mga newcomer, Panginoon. Lord, Panginoon, sa oras nito, I want to pray, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan, Lord God, sa kanilang buhay. At patuloy na yung masaganang pagpapala ay matango ng bawat isa. Kaya din, Lord God, Panginoon, ang mga walang visa, Lord God. Panginoon, you know their life, Panginoon. Alam mo ang katatayan nila, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. They're always hiding themselves, Panginoon. That's why, Panginoon, I would like to pray, Panginoon, na in some other ways, Panginoon, you will give them visa, Lord God. Hallelujah. They walk, Panginoon, ang natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Because they want to serve you more and more, Panginoon. Oh, hallelujah. Panginoon, yung laws, Panginoon, na nahayag, Panginoon, sa immigration, ng effectivity by July, Panginoon. Lord, we rebuke all those laws, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And I pray that you will give favor to all your servants here, Panginoon, na walang visa, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Sa po namin lubusang pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Bless Shalom, Panginoon. Bless the people of Shalom, Panginoon. Bless everybody in Shalom, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Sa po namin, mga kamay, patuloy na pinagtitiwala ang lahat ng bagay. Sa pagkakalam po namin, na ikaw ang nakakaalam ito, Lord God.